Ito ang GMA Regional TV News. Ito na ang mga balita ng GMA Regional TV. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Rafi, tinamaan daw sa lieg ang biktima ng kable na sumabit at napigtas ng isang truck. Ang miinit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Oh my goodness, walang ulo. Ito ang reaksyon ng isang netizen nang madaanan nila ang aksidente sa barangay Agay-Ayan sa Hingoog City, Misamis Oriental pasado alas 6 ng gabi nitong Lunes. Sa video, makikita ang pugot na katawan ng lalaking nakahandusay sa kalsada. Quick, ginuog ko na ng ulo. Natukoy sa investigasyon na isang lalaking Indian ang biktima na nakaangka sa isang motorsiklo. Nakasunod sila sa isang wing van na aksidenteng nakapigtas sa isang wire ng kuryente. Tumama ang kable sa leeg ng biktima na agad niyang ikinamatay. Tinutugis na ng mga pulis ang tumakas na driver ng truck. Pinag-aaralan din ang mga CCTV malapit sa lugar na posibleng nakakuha sa pangyayari. Fortunately sa pagkakaroon wala pagid nato na identify ang maong wing van kay bisan ang rider sa maong motorsiklo dili niya ma-identify as to plate number kay tungod ang area ngit-ngit kaayo ug kusog pagid kaayo sa tanan ng ulan. Ayon sa pulisya, nakipag-ugnayan na ang Misamis Oriental Rural Electric Service Cooperative o Moresco sa pamilya ng biktima. Cyril Chavez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang welder nang maaksidente sa kanyang pinagtatrabuhuan sa Cagayan de Oro City. Batay sa investigasyon, nagwe-welding ang biktima sa taas ng isang tangke ng edible oil sa loob ng isang compound sa Barangay Tablon. Nang biglang may sumabog at nahulog siya, nakitaan ng mga paso ang katawan ng biktima. Naniniwala ang pulisya na walang foul play at aksidente ang nangyari. Nagkaareglo na rin daw ang kumpanya at ang mga kaanak ng biktima. Isang buhay na sanggol ang iniwan ay nabandona sa gilid ng isang hotel sa Malabon. Hinahanap na ngayon ng lalaking nahulikam na nag-iwan sa sanggol. Narito ang aking report. Lucky! Kinanungan na ito eh. Tinakban. Tinakban, tas ito. Tila bagong panganak ang sanggol na ito na nakasilid sa eco bag na nakita sa gilid ng isang hotel sa Malabon. Nakakabit pang umbilical cord nito. Nakatakip siya po ng napkin eh. Hindi ko alam kung ano gagawin. Kaya tinanggal ko yung napkin. Tapos may Nung tinanggal mo yung napkin, ano yung nakita mo? parang malusog siya. Tapos nahirapan siya huminga. Tapos umiyak po siya. Ayon sa tinderang nakakita at nag-report sa barangay, isang lalaki ang tumawag sa kanyang atensyon tungkol sa sanggol. Napansin daw niya na tila may dugo ang lalaki sa paa. Sabi ko, baka sa'yo to, dala mo. Sabi niya, hindi nangangalakal lang daw siya. Tapos yun, nagpatawag ako ng taga-barangay. Pagdating po ng barangay, nawala yung lalaki. Nung check namin sa CCTV, siya din pala yung nag-iwan ng eco bag na red na yun, sir. Ayon sa Malabon Police, maayos ang kalagayan ng sanggol na tinawag nilang Baby Trav. Pinaghahanap na ng Malabon Police ang lalaki na posibleng maharap sa kasong kriminal. Dumating na yung mga taga-CSWD and Ospital ng Malabon na mga nurse. Sila po yung mag-aasikaso ng temporary custody ng bata pagkatapos po ito i-discharge. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pamilya ang diwa ng Pasko para sa mga Pilipino at yan po ang naging sentro ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Nakasama rin ng Pangulo sa video greeting si First Lady Liza Marcos at ang tatlo nilang anak. Ngayong Kapaskuhan, hinikayat ng First Family ang mga Pilipino na bisitahin ang mga tanawin at simbahan sa bansa. Gayon din ang pakikipagsalo-salo sa mga mahal sa buhay. Sabi rin ng Pangulo, ang Paskong Pilipino ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Hindi naman kailangang magarbo ang selebrasyon dahil ang Pasko anya ay pagmamahalan at pagbibigayan.
Si Vice President Sara Duterte naman isinulong sa kanyang Christmas message ang pagpapatawad. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Sabi ng bise, ang kapanganakan ni Jesus ay mensahe ng kapatawaran na dapat gawing inspirasyon sa pakikipagkapwa. Higit pa raw sa material na bagay, sabi ng bise, dapat magbigay ng pangunawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na anya sa may hirap at may karamdaman. Ipamamalas din daw sana mga ugaling ito hindi lang tuwing Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Samantala, kahit makulimlim, napuno po ng saya ang pagsalubong sa Pasko ng mga turista sa Boracay. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim, Merry Christmas! Merry Christmas, Connie. Walang sikat na araw na sumalubong sa mga turista dito sa isla ng Boracay ngayong araw ng Pasko. Pero sa kabila ng makulimlim na panahon, hindi pa rin napigil ang mga turista na mag-enjoy kasama ang kanilang mga bahal sa buhay, lalong-lalo sa beachfront area. Kahit umaambon, ang mga turista nagtampisaw pa rin sa beach. Ayon sa mga turista, sinusulit na nila ang bakasyon sa isla kaya game na game sa pag-try ng paddleboarding, kayak at marami pang iba. Minomonitor ng otoridad ang lagay ng panahon sa isla at magpapatupad ng temporaryong pagsuspindi sa water activities sa beachfront kung kinakailangan. Samantala, napuno naman ng saya ang ilang turista sa Christmas Eve dahil sa iba't ibang night activities gaya ng fire dancing. Napuno rin ang Balabag Church sa Barangay Balabag sa ginanap na Misa de Gallo kagabi. Connie, patuloy na naka-alerto ang lahat ng government agencies na kabilang sa Incident Management Team ng Malaya LGU sa pagsisiguro ng zero incidents dito sa Boracay Island ngayong Christmas season. Connie? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Hulikam ang pagpasok ng menor de edad na lalaking yan sa bintana ng isang kainan sa Barangay Lagaw, General Santos City. Makikita rin ang dalawang lalaki na natutulog sa loob. Nagmasid muna ang menor de edad bago lumapit sa mga trabahanteng natutulog at dahan-dahang kinuha ang cellphone na nasa bandang gitna ng dalawang tauhan tsaka mabilis na tumakas. Ayon sa may-ari, sarado pa ang kainan na mangyari ang pagnanakaw. Naiulat na sa barangay at pulisya ang insidente. Pinaghahanap na ang menor de edad. Nasunog din kaninang umaga ang isang bodega ng mga prutas sa Navotas at may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, malungkot na balita nga ngayong araw ng Pasko dahil may sumiklab na sunog dito sa San Rafael Village sa Navotas. Ang nasunog, bodega ng mga prutas na mabenta pa naman ngayong holiday season. Makalipas lang ang isang oras nang magsimula ang sunog ay agad ding nagdeklara ng fire out ang BFP. Dito na tumambad ang kahon-kahon ng mga nasunog na prutas. Ayon sa mga empleyado ng warehouse, bagong deliver lang ang mga prutas na pambenta sana ngayong holiday season. Kwento nila, malaki na ang apoy nang magising sila. Ang isa pa nga, may narinig daw na pumuputok na inakala niya noong una ay may nagpapaputok ng fireworks. Agad din silang tumawag ng saklolo. Ayon kay SFO4 Bernard Kabangbang, agad din silang rumesponde pero hindi naman daw agad kumalat ang apoy dahil na rin merong firewall ang naturang warehouse. Rafi, sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung ano nga ba ang pinagmulan ng sunog sa warehouse na ito dito sa Navotas. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Spotted sa isang mall sa Pasay ang the one and only Mariah Carey. Ay, kaloka-like standy lang pala. Yan ang big reveal sa Christmas event ng Philo-Lambs na dedicated para sa tinaguriang Queen of Christmas. Bida riyan ang Paskong Pinoy at ang makukulay na parol na may initials ng music icon. Nirepost yan ni Mariah sa kanyang X account with caption na Merry Christmas to my festive Filipino Lambili. Sa IG naman ipinost ng singer ang highlights ng kanyang Christmas Eve. If he really cares, 'cause I can give it all away if he won't be here
ng surprise Christmas drop ni American singer-actress Ariana Grande. In celebration yan para sa 10th anniversary ng hit Christmas song niyang, Santa Tell Me. Flawless as always ang vocals ni Ari na sinabayan ng live band at orchestra. Chika ng Wicked Star, grateful siyang naging parte ng Christmas playlist ng Arianators ang kanta. Kaya ito raw ang kanyang pasasalamat sa natanggap ng love ng Santa Tell Me sa nakalipas na dekada.